Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagnilay-nilay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay-nilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan, at may bagong lakas mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang pagkain ng ating mga kaluluwa sa araw-araw upang tayo ay pagpalain at ingatan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa mga awit 119 verse 233. Ito ang sinasabi: itinakda mo ang aking mga hakbang ayon sa iyong salita. Huwag mong hayaang ako'y madaig ng anumang kasamaan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos at makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang kami makasunod sa iyong kalooban, at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itinataas ang Diyos ang aming mga kaibigan na nasa banig ng mga karamdaman. Abutin mo po sila at pagalingin upang sila, Panginoon, ay patuloy na mga paglingkod sa iyong ubasan. Panginoong Hesus, kami ulit ay lumalapit sa inyo ngayong umaga ng Miyerkules upang idulog ang mga kaibigan namin na naroon sa banig ng karamdaman na kinakailangan ang kagalingan, O Diyos. Haplusin niyo po sila, Panginoon, at pagkalooban mo ng panibagong lakas upang sila, O Diyos, ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga nagawang pagkakamali at pagkalooban mo ng kagalingan pangkaluluwa. Amin din itinudulog ang aming bansa, Panginoon. Bigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bansa, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ng diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang aming lupain na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Huwag mong idulot, Panginoon, na ang kasamaan ay maghari sa iyong bayan, ang bansang Pilipinas. Dahil ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay ito'y iyong bansa na ginagawa mo. Dahil ito po ang nag-iisang bansa, O Diyos,
sa isa na tinatawag na Kristiyano. Kaya Lord, dalangin ko na huwag mong pababayaan na malugmok ang bansang ito dahil lang sa kapabayaan ng mga leader na aming pinagkakatiwalaan. Amin ding itinataas sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na papasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan, sa mga pagsubok sa buhay sa daan, upang sila, O Diyos, ay makarating ng maluwalhati sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, ang iyong paaralan, ang Philippine Christian University, na nagdiriwang ng kanyang 79 founding anniversary. Pagpalain mo po ang paaralan mong ito, maging ang aming mga pinuno, Panginoon, sa pangunguna ng aming mahal na presidente, si Dr. Gawan, at ang kanyang mga Vice Presidente, lalong-lalo na, Panginoon, ang Vice President for Globalization na si Dr. Margie de la Cruz at ang iba pa, Panginoon. Lord, sila po'y ingatan mo. Bigyan mo po sila ng dagdag na karunungan upang ang iyong paaralan ay patuloy na maghahari sa kamay nilaan. Dahil ito po ang paaralan na patuloy na nagdadala ng iyong pangalan, Panginoon. Itinataas ang pangalang Jesucristo sa buong kamay nilaan at sa buong mundo, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng karunungan sa bawat isa. Gayon din po, Diyos, aming itinataas ang iyong mga anak na nagtuturo sa paaralan mong ito, Panginoon. Ang mga guro, Panginoon, patuloy mo po silang ingatan, patuloy mo silang gabayan, patuloy mo silang bigyan ng karunungan upang patuloy nilang hubugin ang mga kabataan ng magandang asal sa harapan ng aming Panginoong Hesukristo. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW na patuloy silang ingatan. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso. Bagkus gamitin mo sila, O Diyos, na maging asin at ilaw sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na nagmamigrate na, naninirahan na, O Diyos, sa ibang bansa, katulad ng USA, Canada, Australia, New Zealand, Switzerland at iba pang parte ng mundo, Panginoon, na sila'y ingatan mo, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang mga pagsubok sa buhay. Bagkus gamitin mo sila sa kanilang buhay doon na maging asin at ilaw sa lugar kung saan sila naroon, upang ang iyong pangalan, O Diyos, ay maitanghal sa buong mundo. Dahil alam namin, O Diyos, na malapit na ang panahon ng iyong pagbabalik upang kami iyong dadalhin doon sa iyong kaharian, ang buhay na walang hanggan. Kaya, Panginoon, patuloy ka namin tinataas, pinupuri sa pangalan mo, Diyos, dahil ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa na kami, O Diyos, ay dadalhin mo sa iyong kaharian. Panginoong Hesus, patuloy kong tinataas sa inyo ang mga kaibigan namin na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanapbuhay. Maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen. Itakda mo ang aking mga hakbang ayon sa iyong salita. Huwag mong hayaang ako'y madaig
ng anumang kasamaan. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, mga kaibigan ko, maraming tinig ang gustong magsabi kung saan tayo dapat magpunta. Mga opinyon, kultura, emosyon, at sariling kagustuhan. Pero sa talatang ito, mga kaibigan, ipinapakita ng salmista ang isang simpleng panalangin na may malalim na kahulugan. Itakda mo ang aking mga hakbang ayon sa iyong salita. Ibig sabihin nito, mga kaibigan, na ipinagkakatiwala niya sa Diyos ang direksyon ng kanyang buhay. Mula sa malalaking desisyon hanggang sa araw-araw na mga hakbang. Hindi niya nais na lumakad ng hiwalay sa salita ng Diyos. Sapagkat alam niyang iyon lamang ang tunay na ligtas at tamang landas. Ang pangalawang bahagi naman ay nagsasaad ng isang mapagpakumbabang pag-amin sa sariling kahinaan. Huwag mong hayaang ako'y madaig ng anumang kasamaan. Totoo ito, mga kaibigan, para sa ating lahat. May mga araw na tayo'y pagod na, marupok o nalilito. May mga sandaling parang ang kasalanan ay mas malakas kaysa ating kakayahang tumanggi. Pero dito, mga kaibigan, tinuturuan tayong humingi ng tulong sa Diyos. Sapagkat tanging Siya lamang ang makapagpapalaya sa atin sa kapangyarihan ng kasamaan. Sa anong bahagi ang ng buhay natin ngayon, kailangan nating ipaayos o itakda ng Diyos ang ating mga hakbang. Sa ngayon, mga kaibigan, kailangan nating ipaayos ng Diyos ang ating mga hakbang sa aspeto ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung gaano ko ginagamit ang aking oras, enerhiya, at mga desisyon. Gusto kong ang bawat hakbang na ginagawa ko ay naaayon sa kanyang kalooban. Hindi sa kagustuhan ko lang, di ba? Madalas tayong maligaw o mawalan ng direksyon, kaya nananalangin tayo na Siya ang manguna sa lahat ng ginagawa natin. Mayroon bang kasalanan o tukso na paulit-ulit mong kinahaharap? Na ipagkakatiwala mo ba ito sa Diyos, mga kaibigan? Oo, may mga kasalanan o tukso akong paulit-ulit na hinaharap. Minsan, kapag pagod o mahina na tayo, mga kaibigan, mas na madali tayong natutukso tulad ng pagiging padalos-dalos sa salita, pag-aalala ng labis, o pagiging makasarili sa desisyon. Alam natin hindi ito kalooban ng Diyos, mga kaibigan. Kaya unti-unti tayo itong inihahayag at isinusuko sa Diyos. No? Sa panalangin, di ba? Hindi laging madali, pero pinipili nating ipagkatiwala sa Diyos araw-araw
at hilingin ang kanyang lakas para makalaya at manatiling matatag. Kaya pa mga kaibigan, ipagkatiwala mo ang lahat ng mga bagay na nasa iyong isipan. Ibigay mo sa Panginoon ang mga plano mo, ang mga desisyon mo. Maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nagdedesisyon, pero ayaw ng Diyos. Dahil alam niya na ang iyong mga desisyon ay kapahamakan ang hantungan mo. Maaring kapahamakan ang ating buhay pisikal o sa ating buhay kaluluwa. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak, mga kaibigan. Kaya gusto niya na ang lahat ng kanyang mga anak ay naaayon sa kanyang kalooban ang lahat ng mga ginagawa natin. Kaya sa Diyos natin ipagkatiwala ang lahat. Ano man ang mga kaproblema na ating dinaranas ngayong mga kaibigan, tayo man ay nawawala ng mga mahal sa buhay, kaibigan, may hangganan ang lahat. Ang Diyos ang siyang may takda niyan. Hindi tayo, kung hindi siya. No? Kaya lahat ng mga bagay dito sa mundo ay ating ipagkatiwala sa ating Diyos na buhay. Dahil alam niya ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, itinataas ko sa iyo ang aking buhay. Itakda mo ang aking mga hakbang ayon sa iyong mga salita. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod at mata na laging nakatuon sa iyo. Ilayo mo ako sa kasamaan, huwag mong hayaang madaig ako sa tukso. Ikaw ang aking lakas at ikaw ang aking gabay. Panginoong Hesus, alam mo ang kahinaan ko. Paulit-ulit akong natutugso at minsan nadadapa. Pero pinipili kong ipagkatiwala sa iyo. Ngayon, Panginoon, as masumusunod ang aking buhay. Bigyan mo ako ng lakas na talikuran ang kasalanan at piliin ang kabanalan sa araw-araw. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Lalong-lalo na, O Diyos, sumunod sila sa mga salita mo, Panginoon. Upang sila, O Diyos, ay maging asin at ilaw dito sa mundong ito. At marami makakakita ng liwanag ng buhay na ang aming Panginoong Jesucristo ang siyang nagbibigay sa amin ng kaligtasan. Maraming salamat po sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.